Magandang gabi po sa bawat isa. We welcome you sa ating pong live stream. It's September 8, it's Wednesday, and it's our prayer meeting. Ako po'y nagagalak at muli po kayong makasama ngayong gabi upang mag-aral ng salita po ng Diyos. Sige po, kung meron po tayong mga Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa Bagong Tipan, sa libro po ni Juan, talatang 4, kabanata 1. John chapter 4 verse 1. Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it was about Jesus who baptized but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. May God bless the reading of His Word. Sige po, tayo po'y dumako sa Diyos sa maikling panalangin. Taas po natin ang ating kamay at tayo po'y lumapit sa Diyos sa panalangin. Amang banal, salamat na kahit may bagyo sa aming bansa at ang ibang dako ay binabayo ng malakas na ulan, ang iba'y binabaha, ang iba'y may bagyo ang buhay, naniniwala po kaming may ginagawa ka, Panginoon. Hindi kami nagkamali sa Diyos na inaasahan, Diyos na may magagawa. Muli, ang iyong salita ay aming kalakasan. Huwag mong hayaan na manalangin lagi kami, mabisa ang panalangin, pero dapat sabayan namin ng pag-aaral ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay makapangyarihan. Yan ang aming pundasyon. Yan ang nagpapalakas sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagbubulay, sa pag-aaral ng iyong salita ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po tayo magsabing, Amen. And Amen. Amen. Our topic for this evening is entitled, The Gift of God. So, ang mga Pariseo, sabi po sa verse 1, ay hinabol ang Panginoon na akala na siya ang nagbabautismo, pero sa totoo lamang, sabi sa verse 2, ang mga nagbabautismo sa karamihan sa tao noon ay ang mga alagad ng Panginoon. So sa verse 3, he left Judea and went back to the Galilee. At doon ay napadaan siya sa Samaria na ang pangalan daw ay Sychar. At dahil mahaba ang biyahe, kasama niya po ang mga alagad. Ang mga alagad ay bumili ng pagkain at mismo ang Panginoong Hesus lamang ang naiwan mag-isa. At sa verse 6, sabi po doon, nakatagpo ang Panginoon ng isang balon. Ang tawag ay Jacob's well. At dito, sa kanyang biyahe na siguro napakahaba at nakakapagod at nakakauhaw, ay umupo siya doon, and it was about noon o tanghaling tapat. At nakakita po siya ng isang Samaritanong babae na mag-iigib ng tubig. So sabi niya, pwede bang makahingi ng inumin? Sapagkat in-explain sa verse 8, ang kanyang mga alagad ay umalis at bumili ng pagkain sa bayan. Now, yung Samaritanong babae ay biglang nagsalita, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me, how can you ask me for a drink? Ako'y Samaritano at ikaw Hudyo. Paano mo nagagawa na humingi sa akin ng tubig?" Di ba? Kung hindi pa po nyo alam, ang Samaritano at Hudyo ay hindi nagsasama yan. Kung may restaurant, may upuan ng Samaritano, may upuan ng mga Hudyo. At ang purong Hudyo ay ganun ang itsura, pero ang mga Samaritano ay mga mistisa. Yan, parang ganyan. Yan, katabi mo, mistisa. Ganun po ang itsura nila. Kaya alam agad nila kung sino ang mga Samaritano. At hindi po sila nag-uusap. Parang talagang sa lahi nila, magkaaway sila at bawal mag-usap. Kaya sabi agad ng Samaritanong babae, "Ba't ka humihingi sa akin ng tubig? Ba't mo ako kinakausap?" So, makikita po natin ng gift of God ay kahit kaaway, kahit galit sa Panginoon, kahit sabihin na natin hindi siya kinakausap at
inis na inis ng Samaritano sa kanya at ba't siya humihingi ng tubig. Pero gumawa ang paraan, ang Panginoon na makalapit sa isang babaeng kaaway, sa Samaritano. Now, biglang nagsalita ang Panginoon sa verse 10. Tingnan po niyo ang Bible niyo, John 4:10. Jesus answered her, "If you knew the gift of God," yan ang ating topic, gift of God, ang regalo ng Diyos, na humihingi sa iyo ng tubig, dapat ikaw, kung alam mo lamang kung sino ang humihingi sa iyo, sapagkat siya ang nagbibigay ng living water, na buhay na tubig. So parang medyo hindi naintindihan ng babae ito, kaya sabi niya sa verse 11, "Sir," the woman said, "you have nothing to draw." Wala kang gamit, sir. Wala kang gamit na pang-igib sa balon at napakalalim ng balon. At saan ba ito matatagpuan itong living water na ito? Masyadong interesado ng babae dahil igib siguro siya ng igib at walang katapusan siguro ng igib niya dito sa balon ito. Sabi niya sa verse 12, "Are you greater sa aming amang si Jacob na gumawa na itong balon na ito na sa kanyang mga anak at para sa kanyang mga alagang hayop?" So, higit ka pa ba kay Jacob? Higit ka pa ba sa mga anak niya? Sa mga kasamahan niyang mga hayop? Now, sumagot ang Panginoon ulit sa verse 30. Tingnan niyo paano gawin ng Panginoon ng regalo ng Diyos. "Everyone who drinks in this water will be thirsty again. Sino man daw ang uminom sa tubig ng balong ito ay muling mauuhaw. Pero ang sino mang iinom na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muli mauuhaw." Hindi po ito literal. Akala kasi ng babaeng ito literal na tubig talaga. Ito po yung inumin ng Diyos na sa mga ganitong panahon na maraming naguguluhan, maraming kailangan ng kagalingan, ng comfort, ng kapayapaan, ng kaguluhan, na maayos na isip, na maayos na direksyon ng buhay. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. Kung gusto mo ng kapayapaan, kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, kung gusto mo ng kagalingan, kung gusto mo ng kaayusan, ito na sinasabi ng Panginoon, hindi ka na muling mauuhaw. Sabihin na natin, ang tao ay laging may problema. Laging para bagang pinalalaki ang problema. Kaya walang katapusan ng kaguluhan ng kanyang isip. Patulog pa lang siya, iniisip na niya ang bukas. Inaalala niya ang kanyang gagawin, ang mga deadline. Kung meron pa ba siyang pera, kung gaano ba katagal itong trabaho niya, itong negosyo niya, kung itong pagkaaral ba niya, matitigil na siya o magpapatuloy. So, laging iniisip ng tao ay problema. Pero, ang regalo ng Diyos, yung living water niya, pag ininom niyan spiritually, hindi ka na muling mauhaw. Wala ka nang hahanapin pang iba. Kaya itong babae po ay muling nagtanong, "Sir, bigyan niyo ako ng tubig na ito," sabi niya sa verse 15, "para hindi na muli akong mauhaw at hindi na muli akong iigib." Siguro, ayaw na niya talagang umigib. At ito'y tanghaling tapat, mainit, at halos siya lang ang umiigib sa balon. Now, in verse 16, sabi agad ng Panginoon, medyo hindi sinagot ng Panginoong Jesus ang tanong niya kung saan makakakuha o bigyan mo ko ng tubig. Ang sabi agad ng Panginoon, "Go," sa verse 16, "call your husband and come back." Saglit, bilis. Tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka. Now, sumagot agad yung babae. Ano ba sagot niya? "Miss pa po ako." Hindi na po. Ang sabi niya, "I have no husband." Wala akong asawa. Tapos sumagot ang Panginoon, "Tama ka. Tama ka sa iyong sinasabi dahil sa totoo lamang," sabi ng Panginoon, "nagkaroon ka ng 5 asawa. At yung kasama mo ngayon ay hindi mo pa kasama asawa." So, pang-ani. So, ano napapansin po niyo sa babaeng ito? Hindi siya masaya sa relasyon niya, sa love life niya. Akala niya nung una na in love siya. Nag-iwalay siguro, pangalawa. Akala niya mahal siya. Akala niya, pangatlo, pang-apat, pang-5. So, hindi siya makatagpo na right person, no? May mga tao naghahanap ng right person, pero nung ugali nila, hindi naman right. Gusto nila ng right, na mauutusan, mapapasaya sila ng lahat ng mga bagay na gusto nila, ibibigay. Yun ang tinatawag nilang mga right person. Pero, sa puntong ito ng ating Panginoon, nakikita niya doon sa Samaritanong babaeng ito, na hindi masaya. Hinahanap ang kaligayahan sa ibang tao na halos
nakaka-anim na asawa. At hindi pa rin kontento, hanap pa rin siya ng mapapaligaya siya. Kaya ang offer ng Panginoon, ano? Yung regalo ng Diyos na kahit sino mang tao ay hindi pwedeng magpuno. Kaya kaibigan, kamag-anak, kababayan, pag meron kang hinahanap at hindi ka masatisfy, itry mo ang Diyos. Di ba may mga taong nangarap, naabot na minsan ng pangarap eh. Di ba may mga taong nangangarap ng magandang bahay, malaki, tapos magandang sasakyan. Yung nagkaroon na siya ng magandang sasakyan, magandang kotse, ang una niyang ginawa, umalis sa magandang bahay na yun. Kung titingnan mo, it doesn't make any sense. Nangarap ka, nagkaroon ka na nga. Pero deep inside, hindi ka pa rin masaya, hindi ka pa rin nakukontento. Nung iba, hindi makatulog sa banig dahil matigas o sa karton, ang tigas. Nung iba po, nakakutsyon na, naka-aircon na. Hindi pa rin makatulog. Ano kulang? May pera naman. Laabot na ng pangarap. Ang kulang po nila nung tinatawag dito ng Panginoon ng regalo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, regalo ng Diyos. Amen? Sa ganitong panahon na talagang marami tayong hinahanap na kasagutan, ay ang hanapin natin ng regalo ng Diyos na ibibigay niya sa bawat isang nangangailangan. Kaya sabi niya dito sa babae, kung gusto mo ng regalo ng Diyos, humingi ka lamang. Sapagkat ang Diyos, sabi niya sa verse 23, ay Espiritu. At sino mang gustong sambahin ng Diyos, sabi niya dito, ay sambahin ng Diyos, sabi sa verse 24, ng Espiritu at katotohanan. Amen? Wala pong nakakakita sa Diyos. Kaya ang suggestion at sinasabi ng Bible, kung gusto mong sambahin ng Diyos, sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya sabi po ng babae, I know that the Messiah, called Christ, sa verse 25, is coming. When He comes, He will explain everything to us. Alam ko ang Messiah, sabi niya. Alam ko si Kristo. Alam ko nung pagdating niya, ipapaliwanag niya lahat. Now, in verse 26, ewan ko, naintindihan ito ng babae. Sabi ng Panginoong Jesus, I, the one speaking to you, I am He. Ako yung nagsasalita sa iyo. Ako yun. Ako ng Mesias. Now, the problem, alam po ba nyo hanggang ngayon, if you go sa Israel, may hinihintay pa rin silang Mesias. Ano ba Mesias? Yung tagapagligtas. Naniniwala sila na hindi ito si Jesus dahil, bakit? Anak lang siya ng karpentero, small time. Hindi siya anak ng bughaw na dugo. Small time si Jesus, sabi ng mga Hudyo. Pero dito, kung makikita lamang nila yung regalo ng Diyos, na He came humbly. Hindi siya nung bonggacious na pagdating ni Jesus. Hindi. He came into this earth na talagang baby lamang. Na halos siguro ang anghel ay nagkagulo. Nagkagulo ang langit. Pero He never came as a king na talagang magpapakilalang makapangyarihan. He came in a humble form. Kaya kaibigan, kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon, alam ba nyo, babalik muli ang Panginoong Jesus. Sinabi niya, I will come back for my own. Babalikan ko nung akin. Kaya itong tinatawag ng regalo ng Diyos, ibinibigay yan sa iyo. Amen? Diba? Sabi nga, it's almost 108 days before Christmas. Amen? Pagka nakakadinig tayo ng tugtugan ng Pasko, masaya tayo. Dahil may mga regalo, may mga bonuses. Masaya ang Pilipinas. Pinakamaagang nagdidiwa, pinakamatagal rin matapos daw. Minsan nakaka-receive po tayo ng mga regalo. Now, ang wife ko ay pagka nagbubukas po niya ng regalo, ay ayaw niya sinisira. Kasi ako, pagka may regalo, gusto niya kasi nung dahan-dahan nung alisin ng gift wrap. Kasi pag tinanong mo bakit, para pwedeng gamitin ulit ng gift wrap na ginamit. Now, di ba, ang sarap sirain ng regalo na ibinigay sa'yo.
Now, dito po ang pinakamaganda at pinakamahal na regalo ay pwedeng manggaling sa Diyos. Now, the big question is, anong hinahanap mong regalo sa Diyos ngayon? At alam po ba nyo, kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng ibig mo dahil siya ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na may magagawa. Amen? Huwag ka pong makinig sa mga balitang hindi makakabuti sa iyo. Makinig ka sa salita ng Diyos, sapagkat ito po ang ating kapangyarihan. Hindi babalik sa Diyos ang kanyang mga salita na walang nangyayari. Tayong tao, mahilig tayong mangako, pero napapako ang ating mga pangako. Kaya marami nagagalit sa atin, maraming nagsasabi sa atin, sinungaling, bulero tayo, hindi tayo tumutupad sa ating mga pangako, pero hindi tayo katulad ng Diyos. Ang Diyos ay nangako at patuloy na sinasagot ang kanyang mga anak. Alam po ba niya itong Samaritanang ito? Pag-uwi sa kanila, tinawag ang mga kababayan niya, ang kanyang mga kapitbahay. At lahat po yun, ng mga kasamahan niya ay binigyan ng Diyos ng regalo ng buhay na maging totoong buhay. Marami sa atin, hindi naman patay, wala naman siguro sakit, pero yung buhay ay wala ka buhay-buhay. Ano mo nga sa katabi mo? May buhay ka ba ngayon? Ang buhay mo ba'y wala ka buhay-buhay? Siguro maraming nakakaramdam na maghapon, magdamag, nasa bahay lamang. Pero wala ka namang sakit. Iniingatan ka ng Panginoon. Minsan, ang hirap unawain ng balitang magtagal ka sa iyong bahay, huwag kang lumabas, and you are giving your government a big favor. So parang ang hirap intindihin yun, no? Na makabibigay ka lamang ng napakalaking pabor kung ikaw you stay at home. Matindi po ang Delta variant. Pero alam po ba nyo itong regalo ng Diyos ay mas matindi kaysa sa anumang virus. Kaya ang gusto ko lang pong idiin ngayong gabi, hanapin natin at hingin ang regalo ng Panginoon. Taas po natin ang ating kamay sa point of contact that you believe na may gagawin ng Diyos. May gagawin po. Huwag kang mag-isip na lalala. Huwag kang isip na papangit. No? May gagawin. May gagawin. At ang regalo ng Diyos ay parating na. Yang himalang hinihintay mo, nakarating yan. Hallelujah. Let's lift our hands. Lord, Ikaw lang po ang aming pag-asa. Kung tutulungan mo kami at kung mahahabag ka sa amin, kahit anong pilit namin, kung hindi mo kami tutulungan, O Diyos, ay walang mangyayari sa amin. Salamat na kahit nung kaaway na Samaritanong babaeng ito, na kahit makasalanan siya, ay nilapitan mo. Gawin mo kaming katulad mo, Panginoon, na kahit sa mga taong mahirap mahalin, nasaktan kami, naloko kami, nasabihan kami ng kung ano-anong salita, turuan mo kaming lalo silang mahalin. Lord, sa aming mga topic ngayon about your gift, the gift of God, may regalo ka sa amin. Sa mga taong nakahiga sa banig ng karamdaman, ang regalo may kagalingan. Sa mga taong may mga bayarin na malalaki, ikaw ang Diyos na magbibigay ng bayarin. Sa mga taong nahihirapan emotionally, Lord, nawawalan na ng pag-asa, ang regalo mo sa kanila ay kapayapaan at tagumpay ng buhay. Sa aming bansang Pilipinas, patuloy mong hawakan, O Diyos, ang aming mga leaders, ang bawat Pilipino, ang bawat opisyales ng aming bansa, sapagat itong regalo mo ay para sa mga taong handang sumunod, handang maniwala sa iyo.
Amang banal, alisin mo sa amin ang takot. Alisin mo sa amin ang magulong isipan na nagsasabing walang mangyayari. Hindi. Ang salita mo'y totoo. Yan ang tinatayuan namin. Na may mangyayari. Dahil ikaw ang aming Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga taong hanggang ngayon ay may oras para sa iyong live stream. Kahit pagod sila maghapon, sa gawaing bahay, sa trabaho at pag-aaral, kasama namin sila. Dahil ang iyong salita ay may kapayapaan, may kagalingan at may kaayusan sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri, ang pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo, ang lahat po tayo magsabing, Amen and Amen. Mabuti at napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Mabuti po ang Diyos natin. At may magagawa po siya sa ating buhay dahil ang ating Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng sigla, ng kaayusan sa ating buhay na ito, na ang pangarap natin na buhay na walang hanggan ay ibibigay ng ating Panginoon. Sabi po, it's almost 108 days to go before Christmas. At ang maganda po sa Pasko ay makikita natin na parang may naibibigay kagalakan sa mga Pilipino. Dahil dumating ang tagapagligtas, ang kalakasan, ang tagumpay natin ay ang Panginoon. Sabi mo nga sa iyong katabi, huwag ka na malungkot. Kung ikaw may sakit, gagalingin ka ng Panginoon. Kung ikaw may problema, aayusin niya ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay totoo at may ginagawa sa bawat isa sa atin. Salamat po lagi. At lagi ka namin pong kasama sa live stream. Again, give a simple note sa baba po kung paano ginagamit ang live stream na ito sa inyong buhay. Just a simple note kung ano pwede nyo sabihin. Kahit po ang mga prayer request nyo. Dahil may gagawin dyan ang ating Panginoon. Again, I'm Pastor James Legasca. Thank you for watching the live stream of Light of Life Foursquare Church. Again and again, di po ako magsasawang sabihin, the Lord loves you and the Lord cares for you. Magandang gabi po. Lagi po mag-ingat. The Lord bless.